Hello guys, hello Kamita World. So, i-share ko lang po sa inyo about sa Meta World at business. So guys, walang pinagkaiba sa isang negosyante at sa pagiging content creator. Ang pagiging content creator guys ay o vlogger is parang negosyante din. Kasi bakit? Bakit ko naisip? Yung ang pagiging negosyante kasi may mga business din na hindi pinag-iisipan, namumuhunan, and then ang dami nilang gastos, hindi nila pinag-iisipan na ito ba, kumikita ba, ito ba yung ginastos ko sa aking pwesto or sa aking puhunan is may babalik ba to agad-agad. So, yung basta na lang siya nagbitaw ng pera para sa kanyang business, basta lagi niyang iniisip kumikita. So, pag ang mindset ng iyong business or pagiging negosyante is yan agad ang pumasok sa iyong utak is hindi ka talaga mag-grow. Dahil hindi mo pa alam kung ano yung consequence, kung ano yung posibleng mangyari, ito ba ay talaga bang mag-trend to. Pero sa totoo lang guys, sa panahon ngayon, ang pagiging negosyo or negosyante, pag umuuso tayo or sumusunod tayo sa trend, sa una lang yan, lalo na pagka na-picture na yan, natikman na yan, wala na yung hindi na inuulit. So, ganon siya. So, ganon din dito sa pagiging content creator. Ang pagiging content creator, guys, madaming content creator din ako nakikita na gumagastos ng gadgets, gumagastos ng accessories, like tripod, kung ano nung mga branded pa. Pero sa una lang, hindi sila nagpapatuloy. Kasi bakit? Hindi nila inisip or hindi nila alam na ganito pala ang pagdadaanan as content creator. Akala nila, dati nag-upload lang, mag-upload lang. Guys, mas maganda yung kagaya ng mga beginners na content creator. Mas maganda yung nag-umpisa kayo sa wal, kung ano lang. Kung ano lang yung cellphone na nandyan, kung gadgets na ginagamit mo, or kung ano yung device na ginagamit mo, mas maganda mag-umpisa ka sa yan muna. Kasi ini-enhance mo pa lang yung iyong skills pagdating sa pagiging content creator, pag-edit, pagka-caption, pag-angle. Ini-enhance mo, dinedevelop mo pa lang yung style mo, yung iyong pagiging creator. So, ganun siya guys. Saka mo ngayon inuunti-unti. Alam nyo kung bakit mas maganda yung ganyan? Hindi lang sa iyong quality content, kundi makikita ng tao kung paano ka nag-umpisa. Mas maganda yon yung ito ka dati at ngayon ito ka na. So, mas maganda yung mayroong kang na ipapakitang improvement sa iyong skills or sa iyong quality content. So, mas maganda yung ganun. Dati, si Rosalinda LG Vlog, nagsusuot lang yan ng lumang damit. Ngayon, sumusuot na ng may magandang, hindi, kung ano ako naman guys, kung paano nyo ako nakilala dito as content creator, yun at yun ako. Hindi, magbabago. Siguro kung papalarin ako sa mga investment or maipupundar ko. Pero, pagdating sa itsura, wala naman, hindi naman magbabago, yun pa rin ako at kung ano yung forma ko, yun pa rin naman. Siguro, may mga pero hindi ko siya priority. Ang priority ko is ang pagiging content creator kasi or kumbaga popular or kasikatan ng panahon. Minsan para din yung produkto or yung produkto or kagaya ng business. Minsan napapanahon. Hindi kasi lagi tayong glow up. So, ganun din. Para ding skin yan. So, ganun siya guys. So, parang life lang din natin. So, ganun ang pagiging content creator. Hindi laging maintain. So, pag habang nararamdaman mo na, eto. Kaya kung kayo ay nasa sacrifice ngayon, struggle, process or proseso yan ng inyong pagiging content creator or pag-grow ng inyong business. Huwag agad-agad kung nag-uumpisa pa lang kayo. Ganun naman. Walang isang big content creator or big negosyante or entrepreneur na talagang nag-umpisa sa magaling. Nag-umpisa lahat yan sa error na mga pagsubok, ang daming trial and error, madaming mga nasayang. So ako guys, kung ikwento ko lahat,
ang dami kong nasayang. At saksi ang mga kakilala ko, kapitbahay ko sa pinagdaanan ko, as in. Yung mawala ka ng bahay na bayad naman yung mga ganun. Basta ang dami ko, ikikwento ko lang. So ganun din dito as content creator. Kung halimbawa papalarin man ako, ang dami kong i-share sa mga gusto. Kasi sabi ko nga, bawat pinapanganak dito sa mundo, may pangarap. So, kung bibigyan ako at ma-maintain ko yung skills ko pagdating sa pagiging tutorial, sa pagiging content creator, hindi ako titigil, guys. Hanggat okay ang aking katawan o ma-share ko ang knowledge ko sa aking pagiging tutorial or sa aking tips and ideas sa buhay, sa business, sa i-share ko yan. Hindi man ako perpekto, pero alam kong manunuot sa inyong puso't sa inyong isip yung aking i-share. So, guys, yun lang. Yun lang yung ma-spread ko sa inyo sa ngayon. Kung ano yung andyan na gadgets or kung ano yung kaya mo na hindi masyadong magastos, umpisahan mo muna. Di baling mag-random content ka, wag agad, ay gusto ko mag-travel, ay gusto ko mag-ganito, gusto ko mag-shopping, gusto kong ipakita yung mga ganito. Guys, kontrolin mo muna. Kasi baka masayang. Sayang yung views, sayang yung walang masyado. Mas mamahalin ka ng tao kung ano ka. Huwag mo munang pilitin, lalo na kung wala namang extra budget. Pero kung talagang napakadami mong why not kung yan talagang gusto mong niche or content. So, okay lang yan. At sa pagiging negosyante naman, it's up to you. Kasi nga, sabi nga nila, hindi tayo natututo hanggat hindi tayo nadadapa. So, yun. Alam mo kung paano ibangon, at least na subukan mo. Maganda rin naman yun na nasusubukan mo yung mga trial and error pagdating sa mga bagay-bagay, lalo na pagdating sa business. Kasi, pag nakaranas ka ng trial and error or pagsubok pagdating sa business, guys, at least alam mo kung paano mo i-adjust. Kagaya ng pinagdaanan ko before, bago ko umabot ng dekada sa aking small entrepreneur, yung sa aking shop, at least alam ko kung paano. Kaya nung time na ako dito, talagang, alam mo yun, nag-down ako sa business. Nag-domino effect yung aking cheque sa aking direct selling. Doon ko inaral na hindi maganda ang papautang ng, lalo na yung mga product, pagdating sa singilan, Diyos ko. Napakahirap maningil at sobra, at pinakayaw ko sa lahat yung magkaroon ako ng kaaway pagdating sa singilan. Kaya alam ng mga paligid na yun, ganun nga. And then, inadjust ko hanggang sa dumating yung mga skincare, and then nag-reseller, city distributor, naging DD, yung mga ganyan, pinasok ko kasi mas mabilis ang flow ng cash basis sa product kasi nga cash. Bihira lang ang nagke-credit. So, nagke-credit lang yung mga good payer kong customer. So, ang ganda ng flow. Kaya lang hindi ako napapasabay sa e-com. Masyado ko napabayaan yung e-com. Hindi ako nakasabay. And then, nakafocus ako sa physical store. Palibhasa, sanay ako sa direct selling. So, dapat pala tayo ay matuto tayo pagdating sa technology. Lalo na pagdating ngayon sa online. Kasi online na po talaga ngayon. So, at least hindi ako nagsisi na bakit inubos ko yung oras ko dito sa pagiging content creator. Alam pong sa umpisa ang hirap kitain agad-agad ng malaking income or income dito sa mundo ng Meta World. Pero at least naumpisahan ko na. Kaya guys, kayo, kung may pangarap kayo at may gusto kayong gawin dito sa social media, go. Wag nyong kontrolin. Kung alam nyo na nabivision nyo yung pagdating ng panahon, magtanim na kayo. Umpisahan nyo na ngayon na. So yun lang guys. I love you guys. Thank you.